Si Nikki Yadav na isang residente ng Yadjar, Haryana ay sinasabing sinakal hanggang sa mamatay sa isang kotse ng kanyang asawa na si Sahil Galot na may alias na Sahil Gelot nitong taong 2023. Iniulat na matapos siyang mapatay sa sakal ay isinilid ni Sahil ang kanyang katawan sa loob ng asul na refrigerator sa isang daba na may pangalang Kaupyo Daba na pagmamayari ni Sahil sa nayon ng Metro na Jafkar, Southwest Delhi. Si Nikki ay pinanganak noong taong 2000 at siya'y 23 taong gulang sa oras ng kanyang kamatayan. Nagtapos siya ng Master of Arts in English sa Golconda College of Engineering and Technology sa Greater Noida, Uttar Pradesh. At siya'y nasa huling taon na ng kanyang kurso at malapit nang graduate nang siya'y napatay. Ang kanyang ama na si Sunil Yadav na may alias na Sunil Dutt ay nagpapatakbo ng isang negosyo sa pagkukumpuni ng motor sa Gurugram. Si Nikki ang panganay sa 3 magkakapatid at siya'y kabilang sa isang pamilya sa Kumar Village ng Yadjar, Haryana. Noong 2018 ay bumiyahe si Nikki papunta sa kanyang klase para sa paghahanda sa pagsusulit para sa medical entrance examination sa Akash Institute sa isang lugar ng Uttam Nagar. Habang siya'y nakasakay sa isang bus ay may nakilala siyang isang lalaki na nagngangalang Sahil Galot. Si Sahil ay naghahanda naman para sa pagsusuri ng Staff Selection Commission sa Career Point Coaching Center sa Uttam Nagar, West Delhi. Ang dalawa ay palagi nagkakasabay na pumasok sa kanilang mga klase sa pagsusulit at sa bandang huli ay nahulog ang loob sa isa't isa. Ayon sa ilang mga source ay nagsimula silang manirahan na magkasama sa isang apartment ng palihim. Ngunit bumalik sila sa kanilang mga magulang sa panahon ng pandemya ng coronavirus. Matapos na alisin ng mga paghihigpit, ay muli silang bumalik para sa isang lihim na live-in relationship. Ngunit sino nga ba si Sahil Galot? Si Sahil Galot ay residente ng Najafkar, Delhi, na sinasabing sumakal sa asawa at lihim na live-in partner ni Nikki Yadav gamit ang data cable sa isang kotse malapit sa Nigambodkat sa Delhi taong kasalukuyan. At itinago ang kanyang katawan sa isang daba na pinangalanang Kaupyo Daba na pag-aari ni Sahil sa nayon ng Mitraon sa Najafkar, Southwest Delhi. Ang daba ay isang eatery na itinayo ni Sahil ilang buwan bago nangyari ang pagpatay kay Nikki at kalaunan ay nagpakasal siya sa ibang babae ng araw ding yun. Si Sahil Galot ay isinilang noong March 17, 1997. Siya ay 26 na taong gulang ngayong 2023. Nagtapos siya at nakakuha ng diploma sa kursong pharmacy sa Golconda College of Engineering and Technology sa Greater Noida, Uttar Pradesh. Siya ay nag-aral sa Delhi University. Si Sahil Galot ay kabilang sa isang pamilyang Jaat sa nayon ng Metro na Jafkar, Delhi. Siya ay nag-iisang anak na lalaki sa 3 magkakapatid. Ang pangalan ng kanyang ama ay Virender Singh. Si Sahil ay kasal na kay Nikki at ikinasal muli noong February 10, 2023 sa pangalawang pagkakataon, ngunit sa ibang babae. Sina Nikki Yadav at Sahil Galot ay nagpalitan ng kanilang mga vows sa kasal noong October 1, 2020. Ang seremonya ay ginanap sa isang templo ng Arya Samaj sa Greater Noida, Uttar Pradesh. Ang pari na si Vipin Arya ay nagsabi sa isang panayam na bagaman ang magkabilang pamilya ay sumang-ayon sa kanilang kasal, ay walang dumalo ni isa sa kanila sa seremonya dahil daw di umano sa hindi inaasahang pangyayari at 1 o 2 individual lamang na witness ang dumalo sa kanilang kasal. Sa katunayan, ang pamilya ni Nikki ay walang kaalam-alam tungkol sa kanyang relasyon o kasal kay Sahil. Gayunpaman, ayon sa ilang source, ay alam ng mga magulang ni Sahil ang kanyang relasyon kay Nikki, na patuloy nilang tinututulan dahil ang kanilang pamilya ay kapwa magkaiba ang paniniwala sa relihiyong Hinduismo. At noong December 2022 ay inayos ng mga magulang ni Sahil ang kanyang kasal sa ibang babae na pinili ng kanyang pamilya sa pamamagitan ng fixed marriage na hindi alam ni Nikki. Ang engagement day ni Sahil sa ibang babae naganap noong February 9, 2023 at ang kanyang kasal dito ay ginanap noong araw ng pagpatay kay Nikki, February 10, 2023. Nang dumating ang araw ng February 10 at iyon na yung araw ng kasal ni Sahil, ay nalaman ni Nikki ang tungkol sa gaganaping kasal mula sa pinsan ni Sahil na palagi nakakausap ni Nikki. Nang dumalo si Sahil kay Nikki sa apartment noong 1:30 AM sa parehong araw, ay kinumpronta ni Nikki si Sahil tungkol sa kasal nito at pinilit siya ni Nikki na putulin ang relasyon sa babae. Bukod pa doon ay hinikayat siya ni Nikki na tumakas silang dalawa
Ayon pa sa ibang source, pagkatapos na malaman ni Nikki ang tungkol sa kasal ni Sahil, ay nagbigay pa ito ng kondisyon na pagpipilian na kung alin man sa dalawa, na kung tatakas sila o magpapakamatay silang pareho. At ayon na rin sa mga source ay binalak ni Nikki na umalis papuntang Goa sa parehong araw bandang alas 7 ng umaga, kung saan nakapag-book na siya ng mga tiket habang hinihikayat niya si Sahil na lisanin nila ang lungsod. Gusto ni Nikki na pumunta sila sa Goa. Iniulat din na pagkatapos ng mainitang pagtatalo ng dalawa, sila ay nagplano na tumakas at nagpasya na pumunta sa Himachal Pradesh sa halip na Goa. Ang dalawa ay agad na umalis patungong Himachal Pradesh at nagmaneho sa Anand Vihar, kung saan may nakapagsabi sa kanila na ang mga bus para sa Himachal Pradesh ay umaalis mula Kashmir Gate. Bandang 7:15 ng umaga na magsimula silang magtungo sa Kashmir Gate sakay ng puting Hyundai Verna na pagmamayari ng isa sa mga pinsan ni Sahil. Samantala sa mga oras na iyon si Sahil ay nape-pressure at naguguluhan dahil nakakatanggap siya ng iba't ibang tawag mula sa kanyang ina para sa pagdalo sa mga ritual na nakaline up bago ang kanyang seremonya ng kasal. Di umano, si Nikki ay nagpakita ng pagka-agresibo nang sabihin ni Sahil na ikansela nila ang pagtakas at gusto na itong bumalik sa kanilang tahanan. At kalaunan ay nauwi muli sa mainitang pagtatalo ng dalawa. Ang pagtatalo ni Sahil at Nikki ay lumaki. Umabot hanggang sa magkapisikalan ang dalawa. Pagkatapos ay sinakal ni Sahil si Nikki hanggang sa mamatay gamit ang isang data cable ng mobile charger sa paradahan ng Nigam Bodhghat. Matapos na mapatay si Nikki ay inilagay ni Sahil ang seatbelt sa katawan nito at pinatay ang mobile phone. Pagkatapos ay nagmaneho siya ng 40 kilometers papunta sa nayon ng Mitraon Village sa Najafgarh, Southwest Delhi, kung saan itinago niya ang katawan ni Nikki sa isang asul na refrigerator sa isang daba na pinangalanang Kaupyo Daba na pag-aari ni Sahil. At tinalian niya ng wire ang refrigerator na nakaharap ang pinto sa dingding. Iyon ay para maiwasan ang pagkabulok at pagsingaw na mabahong amoy na sisingaw sa mga darating na araw. At matapos noon ay bumalik si Sahil sa kanyang bahay sa nayon ng Mitraon Village para pakasalan ang babaeng pinagkasundo sa kanya bago ang araw na yon. Iniulat na ang ama ni Nikki na si Sunil Yadav ay hindi makontak si Nikki mula pa noong February 11, 2023 dahil naka-off ang mobile phone nito. Tinanong ni Sunil ang nakababatang kapatid ni Nikki na kasama nitong naninirahan sa apartment ng Bindapur, Delhi tungkol kay Nikki. At hiniling nito sa kanya na makipag-ugnay ito sa lahat ng mga kaibigan ng kanyang ate. Ginawa nga ng nakababatang kapatid na kausapin at magtanong sa mga kaibigan ni Nikki. At isa sa mga ito ay nagsabi na siya ay huling nakita kasama si Sahil Galot. Hinanap ng nakababatang kapatid ni Nikki ang numero ng telepono ni Sahil at ibinigay niya ito sa kanyang ama. Agad na tumawag si Sunil Yadav kay Sahil at tinanong niya kung nakita ba niya si Nikki. Si Sahil ay sinubukang iligaw ang ama ni Nikki at sinabing pumunta si Nikki sa Dehradun at Mussoorie para sa isang paglalakbay habang siya ay abala sa paghahanda sa kanyang kasal. Sumunod ay tinawagan din ng ama ni Nikki ang mga magulang ni Sahil. Ngunit pareho ng sinabi ni Sahil ay wala raw silang alam tungkol kay Nikki at busy silang lahat sa kasal ni Sahil. Noong February 14, 2023 ay may natanggap ang mga opisyal ng pulisya ng isang tip tungkol sa pagpatay na ito. Lingid sa kaalaman ni Sahil na malinis ang ginawang krimen ay may isang residente ng lugar ang nakakita sa ginawa niyang krimen na naganap sa Najafgarh sa isang may-ari ng daba. Gayunpaman, ayon sa ilang source, nilinaw ng isang lokal na residente na ito na siyang nagpaalam sa mga opisyal ng pulisya ang tungkol sa pagkawala ni Nikki at ang pagkakasangkot ni Sahil sa kasong ito. Kasunod nito ay ipinaalam ng mga opisyal kay Sunil Yadav na ama ni Nikki ang tungkol sa pagkamatay ng anak. Iniulat na ang pulisya ay bumuo ng isang team sa ilalim ni Deputy Commissioner Police Crime Branch na si Satish Kumar upang imbestigahang mabuti ang kaso. Pagdating nila sa bahay ng mga Galat family sa nayon ng Mitraon ay walang nakitang tao ang mga kapulisan. Nakalak ang mga pinto kahit na nakasabit pa rin doon ang mga string lights na ginamit sa kanyang kasal. Wala din ang mga magulang ni Sahil at sinabi ng mga kapitbahay na hindi na nila nakita ang mga magulang ni Sahil mula nung Martes ng umaga. Nakita din daw nila si Sahil na umalis sakay ng puting kotse ng hating gabi pagkatapos na engagement party noong February 9, 2023. Akala nila ay lumabas si Sahil kasama ang mga kaibigan bilang bahagi ng kanyang pagdiriwang ng kasal. Sinabi din ng isang residente na si Sahil ay napakasimpleng tao.
masyadong mapagpakumbaba at hindi kailanman nakipag-away sa kung sino man. Minuksan niya di umano ang kanyang daba mga 3 linggo na ang nakakaraan. At pagkatapos ng masusing investigasyon ay inaresto si Sahil mula sa kalapitnayan ng Cairo sa Delhi noong February 15, 2023. Sinabi ni Police Deputy Commissioner Satish Kumar sa kanyang panayam na agad naman daw umamin si Sahil sa nagawang krimen at sinamahan sila nito sa kanyang daba, kung saan natagpuan nila ang bangkay ni Nikki sa isang asul na refrigerator. Ayon na din sa ulat ay hindi ipinaalam ni Nikki at Sahil sa kanilang mga magulang ang tungkol sa kanilang kasal. Gayunpaman, si Sahil ay nagtapat sa kanyang mga magulang tungkol sa kanyang kasal kay Nikki noong magsimulang maghanap ang kanyang pamilya ng isang babaeng kanyang mapapangasawa at kinukumbinsi nila si Sahil na pakasalan ang babaeng kanilang napili. Ang kanilang narinig kay Sahil ay lubos nilang ikinagalit, kaya pinilit si Sahil ng kanyang pamilya na alisin si Nikki sa kanyang buhay bago ito ikasal sa ibang babae. Sa pagsisiyasat ng kaso, nalaman na ang ama ni Sahil na si Virender Singh ay tumulong kay Sahil na iligpit si Nikki sa pamamagitan ng pagpaplano at pagsasabwatan ng pagpatay para kay Nikki. Ang paglalakbay sa Himachal Pradesh kasama si Nikki bago ang kasal sa ibang babae ay bahagi ng kanyang plano. At matapos na mapatay si Nikki ay iniulat na nakipag-ugnayan si Sahil sa kanyang ama na kasama ang 2 pinsan ni Sahil na sina Ashish at Navin at 2 kaibigan na sina Amar at Lokesh. Tinulungan siya ng mga ito na buhatin ang katawan ni Nikki. Sila'y naiulat na nakipagkita kay Sahil pagkatapos ng pagpatay. Itinago nila ang katawan ni Nikki sa isang asul na refrigerator ng isang daba. Sa paniniwalang ito ay ligtas na lugar upang itago ang katawan at tanging paraan upang maiwasan itong lumikha na mabahong amoy hanggang sa ikalawang kasal ni Sahil. Matapos na itago ang katawan ni Nikki ay bumalik si Sahil sa kanilang bahay kasama ang iba pa para dumalo sa kanyang kasal. Ang ama ni Sahil na si Virender Singh, pati ang mga kasabwat na kaibigang sina Amar at Lokesh at ang mga pinsan na sina Ashish at Navin ay inaresto noong February 18, 2023, kasunod ng pag-amin ni Sahil at ng ama sa panahon ng interogasyon. Sina Sahil at Nikki ay nasabing nagde-date ng halos 4 na taon bago nagpakasal. Ayon sa ilang source lingid sa kaalaman ng pamilya nila, ang dalawa ay nag-live-in ng hindi alam ng mga magulang. Gayunpaman, ang ama ni Nikki na si Sunil Yadav na nagsabi sa isang panayam na di umano ang kanyang anak daw ay hindi totoong nakikipag-live-in kay Sahil dahil ito ay nakatira kasama ang kanyang nakababatang kapatid na babae sa isang inuupahang apartment sa Bindapur, New Delhi. Sa interogasyon ay inamin ni Sahil na gusto din niyang pakasalan si Nikki, ngunit tutol ang kanyang pamilya dito at naayos na ang kanyang kasal sa babaeng pinili nila. Ang mainit na pagtatalo ni Nikki at Sahil tungkol sa lihim na kasal ni Sahil ay naging isang karumal-dumal na krimen hanggang sa sinakal niya si Nikki gamit ang data cable ng charger ng kanyang mobile phone na nakalagay sa loob ng kotse. Binanggit pa ni Sahil sa panahon ng interogasyon na umalis na siya sa apartment ni Nikki 15 araw na ang nakakalipas bago mangyari ang ginawang pagpatay sa kanya. At ayon naman sa ulat ng Crime Branch ay pagkatapos ng nangyaring krimen ay agad na binura ni Sahil ang lahat ng data at mga chat niya sa mobile phone ni Nikki. At saka pinatay ang phone nito dahil alam niyang iyon ay magiging isang matibay na ebidensya laban sa kanya. Dahil doon ipinapakita ang lahat ng mga pag-uusap nila tungkol sa mga pinag-aawayan nila bago ang krimen. Ang lahat ng akusado ay iniharap sa husgado noong March 6, 2023. Sinampahan sila ng kasong pagpatay under Section 302, 201 sa kasong pagkawala ng ebidensya at pagbibigay ng maling impormasyon para iligaw ang investigasyon. At isinama din sa kasong isinampa ang Section 120 bilang kriminal na pagsasabwatan. 202 sinadyang ilihim ang pagbibigay ng mahalagang impormasyon sa taong dapat makaalam at 212 sa pagtatago ng nagkasala. Magpasa hanggang ngayon ay hindi pa din nasisintensyahan sina Sahil at ang kanyang ama, 2 pinsan at 2 kaibigan. Bagamat na isampa na ang kaso ay patuloy pa din ang paglilitis. Ang bangkay ni Nikki ay ipinadala para sa postmortem examination sa Dindayal Upadhyay Hospital sa Delhi. Ayon sa lumabas na resulta ng autopsy na isinagawa ay natukoy na ang kanyang ikinamatay ay sinakal hanggang sa malagutan ng hininga at walang iba pang nakitang ipinsala sa kanyang katawan. At noong February 15, 2023, ang kanyang katawan ay dinala sa kanyang nayon sa Kerry Kumar sa Haryana para ganapin ang isang cremation.
Ang mataas na pangarap ni Nikki Yadav na maging isang profesor ay ninakaw ng mga taong walang ambag sa buhay ng kanyang pamilya. Ang kanyang malamig na bangkay ay hindi kayang tingnan ng kanyang ama, at ang kanyang maamong mukha ay hindi na mahaplos pa ng kanyang ina. Higit sa lahat, ang pagtawag niya sa telepono para kwentuhan ang kanyang ina ay hindi na mauulit pa. Naway makamit ng kanyang pamilya ang hustisya.